Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Mag-solve tayo ngayon ng quadratic equations by extracting the square roots. Pero bago yan, let us review the perfect squares. Ang 1, 4, 9, 16, 25 at ang lahat ng mga sagot sa nakikita mo ngayon ay halimbawa ng perfect squares. Saan ba nanggaling ang perfect squares? Halimbawa, 1 squared. So, ang 1, pag in-square natin, ang ibig sabihin po niyan ay 1 times 1. O 1 na minultiply sa sarili niya. So, 1 times 1 is 1. Next, 2 squared. Ibig sabihin naman ng 2 squared ay 2 times 2. At ang sagot dyan ay 4. So, ang lahat ng to, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ilan lang to sa mga halimbawa ng perfect squares. So, bakit kailangan familiar tayo dito sa mga perfect squares na to? Dahil, kapag ini-square root natin itong mga perfect squares na to, ito ay nakakapagbigay sa atin ng eksaktong sagot. So, para mas maintindihan natin, let us have an example. Meron tayo dito ang quadratic equation na x squared minus 36 equals 0. Para ma-solve natin to, gagamitan natin ng method na extracting square roots. Pero bago yan, ang una nating dapat gawin ay ilipat itong constant na to sa other side of the equation. At kapag nilipat natin itong negative 36 na to sa kabilang side of the equation, magbabago yung sign niya. So ngayon, sulat na natin x squared equals, dahil ililipat natin ang negative 36, magiging positive 36 na siya. Okay? Next. Yung x squared natin, kailangan magawa natin niyang x. So, para maging x lang siya, gagamitan natin yan ng square root. At kung nag-square root tayo sa left side ng ating equation, kinakailangan sa right side ng ating equation, mag-i-square root din tayo. Ito ay para mapanatili nating balance ang ating equation. So, the square root of x squared is x. At ang square root naman ng 36 ay 6. Paano natin nasabing 6? Kasi kapag ang 6 minultiply mo sa sarili niya, ito ay 36. At yun yung nakikita natin sa loob ng square root natin ngayon. So, ang square root ng 36 ay 6. Huwag natin kakalimutang isulat yung positive and negative sign. So, ang ating sagot ngayon ay may dalawang roots. X is equal to positive 6 and negative 6. Second example, w squared minus 9 equals 0. So, katulad nung ginawa natin kanina, yung constant natin dito, ilipat natin sa kabilang side ng equation. So, gawin natin, w squared equals, pag nilipat natin itong negative 9 na to, magiging positive 9 na siya. Ngayon, itong w squared natin, gusto natin maging w na lang yan. At para magawa natin yon, gamitan natin ng square root. Gaya ng sinabi ko kanina, kung nag-square root tayo sa left, gawin din natin sa kabila. Next, what is the square root of 9? Square root of 9 is 3. Ito ay nanggaling sa 3 times 3, na ang sagot ay 9. So, ibig sabihin, square root of 9 is 3. And then, huwag kalimutan yung positive and negative. Bakit laging may positive, may negative sa mga sagot natin? Kasi kapag ang 3 minultiply mo sa 3, ang sagot dyan ay 9. Positive silang dalawa. So, positive 9, yun yung nakikita natin sa loob ng ating square root. Pwede rin kasi siyang manggaling sa negative at isa pang negative 3 na minultiply sa sarili niya. So, ang sagot natin sa negative times negative ay positive 9 pa rin. Okay? So, this is now our roots. Next, r squared is equal to 100. Kung mapapansin nyo, yung 100 natin ay yung constant natin, no need na siyang ilipat sa kabilang side of the equation dahil nandoon na siya mismo. Ngayon, ang gagawin na lang po natin ay get the square root of both sides of the equation. So, ang square root of r squared ay magiging r equals, ang square root ng 100 ay 10. Kasi 10 times 10 is 100.
And then, sabi nga natin, do not forget to write the positive and the negative. Yan. So, pwedeng ganyan natin isulat yung sagot natin or pwede naman natin paghiwalayin. R is equal to 10. Yung isa naman, R is equal to negative 10. Okay, parehas lang naman yung ibig sabihin nun. Next. Etong example natin ngayon, iba siya dun sa mga nauna. Kung mapapansin ninyo, meron tayong square of a binomial dito. Ngayon, ang goal natin, maalis natin itong square na to. So, para magawa natin yon, lalagyan na lang po natin yan ng square root, yung buong expression na yan. And then, kung anong ginawa natin sa left, sabi ko nga, gagawin din natin sa right. So, maglalagay pa rin tayo ng square root sa kabila. At, kapag ini-square root mo ang isang square, mawawala na siya, no? So, ang maiiwan na lang ay x minus 9 equals, what is now the square root of 64? Ang sagot ay 8. Kasi 8 times 8 is 64. So, lagyan natin ng positive, negative. So, sabi ko nga sa inyo kanina, pwede nating i-rewrite na magkahiwalay yung positive, negative 8 na yan. So, gawin natin, x minus 9 equals yung positive 8 at x minus 9 na ang kasama naman ay si negative 8. Ngayon, mahalaga na paghiwalayin natin. Bakit? Kasi may kailangan pa tayong isolve. Ngayon, yung x natin, kasama niya ang minus 9 o negative 9. So, pwede nating ilipat yan dun sa kabila. So, x is equal to 8. Pero this time, yung negative 9 natin, babaguhin na natin siya. Magiging positive 9 na siya. Next, x is equal to, what is 8 plus 9? 8 plus 9 is 17. Yan. Parehas naman silang positive, so madali lang natin na solve. Next, x, lipat natin yung kasama niya na negative 9 sa kabilang side of the equation. So, negative 8 plus na ngayon, 9. Next, x is equal to, kung mapapansin mo yung negative 8 natin at positive 9 magkaiba ng sign. So, ano ba ginagawa natin kapag ang dalawa ay magkaibang sign? Mina-minus po natin yan. So, 9 minus 8 is 1. Ngayon, ano ang mas marami? Yung 9 ba o yung 8? Mas marami ang 9, tama? So, mas masusunod yung sign ng 9. So, ang sagot natin ay positive 1. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.